May tanong sa akin, if ever na hindi ka magbayad, diyan na tayo sa barangay magkikita. Kung wala kang pambayad sa barangay, papasok namin ito sa collateral agreement. Magpo-pull out kami ng gamit diyan sa inyong residential address mo. Kami na gagawa ng paraan para makapagbayad ka dito. Good morning po, Boss Ray. Posible po ba ito na makakuha sila sa akin ng gamit? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, aalamin po natin kung may karapatan ba, no, or may kakayanan ba itong mga bugok at abusadong online lending apps na to na mag-pull out ng gamit, no, sa inyo. At may sinasabi pa silang collateral agreement daw na ipatutupad po sa barangay. Okay? Bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay. So sabi nga po nung Ola, pag hindi raw po kayo nakapagbayad, doon na lang daw kayo sa barangay magkikita. Tapos, kung wala daw ho kayong pambayad sa barangay, ipapasok na lang daw nila sa collateral agreement, no? At magpo-pull out daw sila ng gamit dun sa inyong residential address. Okay, dito po sa sa sinasabi nila na to, unang-una, napakalaki na hong kalokohan. Kasi bakit, no? Yung sinasabi kasi nilang collateral agreement is sa mga malalaking halagang utang yan. Ano po? Tsaka yan, kung nakalagay yan sa sa kontrata nila, okay lang sana. Pero hindi yan pinatutupad sa barangay. Wari, magkikita kayo sa barangay, kagawa ng collateral. Wala hong ganun. Okay? Kung yan sa simula pa lang ng pautang, meron na, walang problema yun. Pero biruin nyo online, no? Tsaka sa ganyang kalaking halaga, magko-collateral agreement pa. Maniwala sana ako kung sa kotse. No? Kasi sa kotse, ang collateral, yung kotse mismo. Sa motor, yung motor mismo. Sa bahay, yung lupa mismo. 'Di ba? Sa pautang, kagaya niya, personal loan, I don't think na magagawa nila yun 'di ba? Ang isang po pwedeng gawin sa collateral is yung cheque. Kasi kaya ginagawang cheque yun, ginagawang collateral yung cheque is pagka tumalbog, pwede ka nilang idemanda yung BP22. With, kumbaga, may criminal liability kasi yun. May kulong yun pagka ginawa niyo yun. Di po ba? Ito mga bugok at abusadong online lending apps na to, ang ginagawa kong collateral niyan, alam niyo kung ano? Yung kinuha ho, yung ninakaw nila na information sa inyo. Especially po, yung mga contact details nyo dun sa telepono. Di ba? Ganun ho yung mga yan. Tingnan nyo wala pa nga sa due date Pagka hindi na kayo natawagan, yan na. Magtatatawag na ho yan sa mga sa mga contact references or contact details na nanakaw nila sa inyo. Ganyan ho ugali niyang mga yan. Ipapahiya na kayo or worst, yung mga nasa contact details niyo sisingilin para magbayad dun sa Napakawawalang nga talaga. Meron pa nga nag-message sa akin, yung contact details siningil. Siningil yung contact nung bayad yung contact details, sinisingil pa rin. Yung kliyente, nakita nyo mga kawalang yan, mga magnanakaw Di ba? So, ito anuhin natin kasi tinanong nyo rito kung posible ba na makakuha sa inyo ng gamit. Okay, ganito po yan. Unang-una, sabi nila, pag wala daw kayo pambayad, pupunta ng barangay nyo. Okay, dun pa lamang po, medyo malabo na kasi meron ho tayong Supreme Court Administrative Circular, 14-93. No? Ayon po doon na hindi na ho sila tatangkilikin sa barangay kasi po sila ay juridical entity. Pag sinabi pong juridical entity, ito po'y organisasyon. Meaning po kasi sila po kasi ay may kakayanan ng magdemanda diretso sa korte. Kaya hindi na po sila tinatangkilik. Ngayon, ganito po, ang tinatangkilik na lamang po sa barangay is yung mga residente
na or individual, no, na nasasako po ng iisang municipality or isang city. Okay, for example po, kagaya ko, taga Valenzuela ako, no. Kahit po let's say barangay 1 ka nakatira at ako sa barangay 2, sakop tayo ng isang city, o po pwede ho tayo magbaranggayan doon. Okay, yun po yung yun na lamang po yung tinatangkilik sa barangay. Kasi nga po, alam naman ho natin na hindi lahat ho ng individual kayang magsampa agad, no, ng demanda sa korte, no. Kaya diyan muna pinadaan. Kaya ho kinreate ang barangay, no. Diyan muna sa mababa ho natin sisimulan yan. Pagka nagkaayos, di wala hong ganong gastos, di po ba? Ngayon, to sabi nga, no, for example, nagpunta na kayo ng barangay, papatulan natin, no? Kasi, pero although alam ho natin na hindi na sila tinatangkilik, para lang ho at least may idea kayo. Okay. So, let's say ho, nagpunta ng barangay. Pero hindi sila ang maghahabla. Kung may maghahabla man kayo. Okay? So, let's say, ganun na nga ho nangyari. Nagpunta ng barangay. May collateral agreement daw po. Hindi ho yun, kumbaga, magiging valid. Bakit? Okay. Kasi po, ang collateral agreement, kung meron man, no, dapat yan sa simula pa lang po ng utang. Nandun na kagad yun. Nakaakibat yun or kasama yun doon sa kontratang inyong pipirmahan. Na in the event na hindi kayo makapagbayad, no, there's a possibility, no, na pwede silang mag-garnish. Pero, hindi ho nila gagawin yun ng sila. Okay? Pupunta pa rin po sila sa korte para manghingi po ng approval, no, sa korte. Kasi hindi po pwede yun na papasok sa bahay nyo, kukuha ng kayo ng gamit, abay kaloko, kapag nanakaw ho yun. Okay? Hindi ho tamang gawin yun. Bawal ho yun. Lagi hong dapat yan, merong desisyon ng korte. Okay? Pagka sinabi po ng korte na, sige, garnish tayo, gagawa yan ng writ of execution. So, yung writ of execution po, ang magpapatupad po nun is sheriff. Hindi ho sila. Okay ho, yan, maski nga ho sa sasakyan sa kasabay, hindi naman ho sila nagpapatupad yan Sheriff po Okay, sana lang po maliwanag kasi nagiging panakot nila yan Yung pupunta ng bahay, iwanan mo sa labas ng bahay nyo yung gamit nakatumbas ng halagang inutang mo, kukunin namin. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. Actually po, pagka nag-garnish yung gamit nyo, no? Hindi naman yun yung dadali nila sa opisina nila Hindi ho yun ang ibibigay ni sheriff sa kanila. Hindi po. Ibebenta po ng korte yan kung ano man po yung maging proceeds. Yun po yung ibabibigay dun sa lending. Pag may sumobra, babalik sa inyo. Nakita niyo po, di ba? Itong mga to kasi walang alam ho sa batas yan. I'm not saying na magaling ako sa batas or Sabi nga sa inyo, di ba? Hindi po ako abogado. May nalalaman po tayo. And syempre, nagtatanong ho tayo doon sa mga kaibigan po natin na mga abogado, no? Marami naman ho tayong mga kaibigang abogado. Kaya kahit papaano po, nagagabayan po tayo. No? So, yun po yung yung mga panakot na ginagawa niyang mga yan. Pupunta ng barangay, hindi naman ho sila inaano sa barangay, di ba? Unang-una, dahil nga meron ng Supreme Court memorandum, no, yung circular, noong 14-93. So, maliwanag doon, hindi naman sila tatangkilikin tapos ipananakot sa inyo. O, di ba? Tapos, pagdating daw sa barangay, may collateral agreement. It doesn't work that way po. No, kung gusto talaga nilang makapag-garnish sa inyo, punta sila sa sa small claims court. No, kasi po ang usaping utang po na 1 million pababa, no? Yan? Civil case yan, so under po yan ng small claims court. So po 'yun, magpag-uusapin kayo doon, no? Kayong dalawa muna, pag may napag-agreehan kayo, tapos. Pero kung wala, yan papakialaman na po ni judge yan. So whatever ang sabihin ni judge po doon sa sa small claims court, yun po yung matutupad. Ngayon, kung hindi po natupad yun at kumbaga hindi pa rin kayo nakabayad, no? That's the time na pupunta ho yung yung naghabla sa inyo na hindi ho nagbayad So pag-aano ngayon si judge ng writ of execution. Yung writ of execution, ipapatupad po yan ng sheriff. Yung sheriff po ang pupunta sa inyo para mag-garnish. If ever po na merong property
no, na po pwede i-garnish sa inyo. Kung wala naman, sahod, savings, pwede naman yun. Now, kung ano man po yung makuha sa inyo na gamit, yun ho ibebenta, no, sa korte, may bidding doon. Ngayon, pag kayo, kung ano man ang maging proceeds po nun, yun po yung ibibigay dun sa lending. Kung may sosobra, ibabalik ko sa inyo yun. Hindi ho basta-basta yan. Akala ho kasi nila ganun-ganun lang eh. Di po ba? Kailangan pa rin po, no, ng desisyon galing ng hukuman. No, hindi sila po pwedeng papasok sa bahay ninyo, kukuha ng gamit. Ay, hindi. Pag nanakaw yun. Okay? Mario Joseph, kala nila ganun-ganun lang, di ba? Po pwede nyo siya, pagka pinasok ang bahay nyo ng walang paalam at kumuha ng gamit, aba, tumawag na ho kayo ng mga, ano, mga autoridad po natin, no? Mga pulis. Kung barangay, malapit sa inyo, barangay kagad ang tawagin ninyo. Tsaka kayo tumawag ng pulis. Pahuli nyo. Bawal ho kasi yun. Hindi ho yan, ano, hindi ho yun yung tamang paniningil. Kasi ho, ang tamang paniningil, no, dapat yan merong ugnayan. Kumbaga, nag-uusap. Okay? Kasi ho, ito sasabihin ko sa inyo, paulit-ulit to. Kung yan po mga bugo katabusadong online lending apps, tinupad or in-explain sa inyo yung The Truth in Lending Act, hindi ho kayo magkakaganyan. Kasi, unang-una, malalaman nyo yung obligasyon nyo. Di po ba? Kung alam nyo yung, ano, yung matatanggap nyo, ganitong amount lang, ba't matatanggapin nyo? Tapos, ganitong amount ang babayaran ninyo, ganitong kalaki interest at 7 araw lang, ay wala akong taong gustong, ano, tumanggap nun definitely. Di ba? Walang mangungutang sa kanila pagka gano'n, kaya hindi ho nila sinasabi. Diba? Yun yung number 1 po na ano na po pwedeng isampa sa kanila eh. Bukod pa po dun sa ano sa Data Privacy Act dahil nga kumukuha sila ng information sa inyo. Di po ba? Napakarami pong nilalabag ng mga yan. And I'm just hoping and praying, no, na matapos na po ito, no. Although yes, ginagawan po, no, ng aksyon ng ating mga ano, mga sangay ng gobyerno, no. Kaya lang syempre ano eh, hindi naman ho nila kontrolado kung ano iniisip ng mga nasa likod ng mga bugo katabusadong online lending apps eh. Tsaka basta ho gustong gumawa ng illegal, gagawa ng illegal yan. No, hindi ho natin kayang kontrolin yun eh. No, kaya ho tayo sa sarili natin, gawin natin kung ano yung kaya natin kontrolin. Hindi po ba? Ako lagi ko sinasabi sa inyo, magbasa ho muna tayo bago natin sila ano eh. Pag-aralan maigi, gumawa tayo ng sarili nating due diligence bago natin utangan. Yes, nandun na ako. Madaling manghiram sa kanila. Kaya lang, unfortunately, yung sakit ng ulo, diba, pagka kayo nandyan na, dyan, tsaka pa nang lalabas. Gugustuhin nyo pa ba? No, na magaya doon sa iba nating mga kababayan na nagkaroon ng anxiety depression. Yung iba po, kinitil pa buhay. Hindi ho basta-basta yan. No, kaya kung ako sa inyo, wag nyo na lang ho silang hiraman. Kasi although yes, madaling utangan, masakit naman ho sa ulo. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.